Sa ikatlong pagkakataon na ginamit ni Ningbing ang kanyang unang pag-ibig para pilitin akong makipaghiwalay, nakangiti akong pumirma. Napatingin siya sa divorce certificate, hindi ka magsisisi. Napangiti ako ng may ginhawa, pinag-isipan ko na. Sige, maghiwalay na tayo. Tinitigan ni Bai Ningbing ang pangalan kong nakapirma ng matagal, may komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. Hindi ito biro. Huwag kang pipirma tapos magsisisi ka lang. Wala akong oras makipaglaro ng bahay-bahayan sa'yo. Lagi siyang nakasimangot. Mula nang ikasal kami, bihirang-bihira na siyang umiti kapag kaharap ako. Ako rin naman kasi yung dating makulit na ayaw makipaghiwalay sa kanya. Galit na galit siya sa akin, kaya paano naman niya ako pakikitunguhan ng maayos? Kalmado kong hinubad ang singsing sa palasingsingan ko. Inilagay ko ito sa ibabaw ng mesa. Ninisan ko siya, pinag-isipan ko na. Nang marinig ang sagot na ito, lalong kumunot ang noo ni Bai Ningbing. Fang Yuan, tatanungin kita ulit. Sigurado ka na ba? Malamig ang kanyang ekspresyon. Alam kong paulit-ulit niya akong tinatanong para balaan lang ako na huwag umurong sa gitna ng usapan. Tutal, ayon sa unang pag-ibig niya, pagkatapos naming maghiwalay, lilipad na sila papuntang ibang bansa para doon manirahan. Pero nang makita ko kung gaano siya katigas, nakahinga ako ng maluwag. Dahil kung dati, kahit anong sabihin niya, hindi ako bibitaw. Pero ngayon, kaya ko nang bumitaw. Ningbing, hinawakan ko ang kamay ni Bai Ningbing. Huling beses kong tinawag ang pangalan niya. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga mata. Dahil pinakawalan mo na siya. Naputol ang sinasabi niya nang makitang tinatanggal ko ang singsing sa kasal para sa kanya. Natigilan si Bai Ningbing. Nakahinga ako ng maluwag nang ihagis ko ang pares ng singsing sa kasal sa basurahan. 3 taon na ang nakalipas, buong puso kong isinuot kay Bai Ningbing ang singsing. Pagkatapos ng 3 taon, ako rin mismo ang nagtanggal nito para sa kanya. Mula noon, tuluyan nang nagwakas ang relasyong ito. Tapos na kami. Nang sinabi kong pakakasalan ko si Bai Ningbing, hindi ko pa alam ang tungkol kay Jiboda. Akala ko, ang pagkikita at pagkakakilala namin, ang paghawak sa kamay niya, ay tadhana. Pero pagkatapos ng kasal, nang lumitaw si Jiboda, doon ko naintindihan na ito pala ang pinakamalaking katatawanan. Madalas kong marinig kay Ningbing na magkamukha raw kami. Ngayon, hirap akong makabalik mula sa ibang bansa. Naisip ko, dapat talaga tayong magkita. Natural na lumapit sa akin si Jiboda at bumati, "Hello, ako si Jiboda. Kaibigan ako ni Ningbing. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya nitong mga nakaraang taon." Natigilan ako, hinayaan ko siyang sabihin ang mga salitang iyon na parang nagdedeklara ng pag-aari. Hindi ko man lang namalaya na napapulanan niya ang kamay ko sa pagkakahawak. Masiglang inasikaso ni Bai Ningbing si Jiboda. Ang mamahaling tsaan na dapat sana iibibigay ko kay tatay bilang regalo sa pagdalaw, binuksan niya at ipinagtimpla si Jiboda. Habang inaabot ni Jiboda ang tasa, sinadya niyang hawakan ang kamay ni Bai Ningbing. Kahit mabilis na binawi ni Bai Ningbing ang kamay niya, nakita ko pa rin ang eksenang iyon. Ilang taon na rin ang nakalipas, hindi ko akalain na naaalala mo pa kung aling tsaa ang gusto ko. Noong nagta-travel tayo dati, sinabi mo na mabango ang tsaang ito. Lagi kong naaalala. Masaya silang nag-uusap tungkol sa kanilang nakaraan, isang nakaraan na wala ako. Isang nakaraang para lang sa kanilang dalawa. Nakatayo ako sa may pintuan, hindi ako bagay sa kanila. Bigla kong napagtanto na may krisis sa aming pagsasama. Nang gabing iyon, unang beses kaming nag-away ni Bai Ningbing. Hindi naintindihan ni Bai Ningbing ang aking pagkabalisa. Itinuring niya itong lahat bilang pagiging unreasonable ko. Lalo akong nagalit. Hinawakan ko ang kanyang pulso at kinuwestiyon siya. Magkababata kayo ni Jiboda, unang pag-ibig ng isa't isa. Naghalikan na kayo, nagkaroon ng relasyon, at nangako pa kayong magpapakasal sa bansang hindi pinapayagan ang diborsyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang mga ito? Bakit mo itinago sa akin? Bai Ningbing, ano ba talaga ako sa'yo? Inis na iwinaksi ni Bai Ningbing ang kamay ko. Wala man lang siyang ganang magpaliwanag sa akin. Sa halip, sinabi niya sa akin nang walang pakialam, "Fang Yuan, kung mayroon man akong gagawin kay Jiboda, matagal ko nang ginawa. Huwag kang ang masyadong sensitibo." Sa totoo lang, dapat noon pa lang ay nahulaan ko na.
Na ang pagsasama namin ni Ba Iningbing ay hindi magtatagal. Pero lagi kong iniisip na sana ay mapatagal pa ito kahit isang araw lang. Mahal na mahal ko siya, mahal na mahal hanggang sa hindi ko na kayang pigilan. Kung mawawala siya sa akin, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin, kung paano ako babagsak. Pero mukhang nagkamali ako ng akala. Siguro hindi sapat ang lalim ng pagmamahal ko. O siguro, sa wakas, naging rational na ako para masuri na hindi siya karapat-dapat sa aking pananatili. Sa madaling salita, kung naintindihan ko lang noon na mas mabuti ang panandali ang sakit kaysa sa matagalang pagdurusa, hinding-hindi ko ito patatagalin hanggang ngayon. Hindi maganda ang timpla ni Ba Iningbing. Siguro dahil nasaktan ang ego niya na siya ang nag-alok na tapusin na namin. Pero anuman ang dahilan niya, wala na akong pakialam. Kung kailan mo gustong pumunta sa civil registry, tawagan mo na lang ako ng maaga. Ilalaan ko ang oras ko. Pagkasabi ko nito, umalis na ako. Hindi ko inaasahan na hahabulin pala ako ni Ba Iningbing. Hinarangan niya ang daan ko. Fang Yuan, anong kalokohan na naman ang ginagawa mo? Tingnan mo nga naman hanggang sa huli. Natatakot pa rin siya na baka may iba akong motibo sa pagpayag kong makipagdiborsyo. Pero ano naman kayang motibo ang meron ako? Wala naman akong ibang gusto kundi palayain siya at palayain ang sarili ko. Napabuntong hininga ako. Tinanggal ko ang pagkakahawak ni Ba Iningbing sa kamay ko. Huwag kang mag-alala, seryoso ako ngayon. Pagkatapos ng diborsyo, hindi ko naguguluhin pa kayo ni Jiboda. Siyempre, kung pipiliin ninyong manirahan sa ibang bansa, hindi naman ako tanga para habulin kayo doon para lang sa ganitong gusot. Manirahan? Anong manirahan? Nalilito si Ba Iningbing. Hindi ko alam kung dahil ba pumayag akong makipagdiborsyo, kaya sobrang saya niya. At nakalimutan na niya ang bagay na ito. Pero tinatamad na rin akong magpaliwanag. Ba Iningbing, bumalik ka na. Sumenyas ako sa kanya. Babalik na rin ako. Namumula ang mga mata ni Ba Iningbing habang nakatingin sa akin. Bakit bigla kang pumayag ngayon? Tanong niya. Napagod na, mahinahon kong sagot. Dahil lang sa isang hapunan? Buti na lang at naaalala pa niya. Kung hindi dahil sa hapunan na iyon, hindi naman paulit-ulit na mag-umpisang magbanggit ng diborsyo si Ba Iningbing. Pero ako naman talaga ang biktima. Maaga akong pumunta sa palengke para mamili ng mga sangkap. Iniisip ko na magkaroon kami ng candlelight dinner. Sa anibersaryo ng kasal namin, sa romantikong araw na ito, personal kong isusuot sa kanya ang binili kong gintong kwintas bilang regalo. Ano bang mali ko? Para sa sandaling ito, abala ako sa pag-aasikaso. Puno ako ng pag-asa. Pero sa huli, ang nakuha ko lang ay ang sinabi niyang may lagnat si Boda. Sasamahan ko siya sa ospital para magpa-dextrose. Hindi ako uwi ngayong gabi. Nasayang lang ang lahat. Nakatingin sa mesang puno ng pagkain, hindi ko maintindihan. Saan ba ako nagkulang kumpara kay Jiboda? Umilaw ang screen ng cellphone ko. Mensahe mula sa kaibigan ko, Happy Anniversary. Alam kong nasa candlelight dinner ka, baka hindi mo makita ang mensaheng ito. Pero binabati pa rin kita. Hay, ang saya-saya mo na naman. Ang mensaheng ito, kasama ang kalungkutan ko, ay talagang isang kabalintunaan. Kinabukasan, bumalik si Ba Iningbing. Una siyang natigilan nang makita ang mesang puno ng pagkain. Tapos, sinisi niya ako. Hindi ba sinabi ko na sa'yong huwag mo na akong hintayin? Ang dami mong niluto, wala namang kakain. Sayang lang lahat. Ang galit na kinikimkim ko ay sumabog sa sandaling iyon. Malala ang naging away namin. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, nagmura ako sa isang away mag-asawa. Galit na galit si Ba Iningbing. Diretso niya akong sinampal. Isang hapunan lang, kailangan mo bang magkaganyan? Hindi ko alam kung ano ang dapat ikagalit doon. Dapat may limitasyon din ang pagsiselos mo, di ba? Ayoko nang marinig ang sinasabi niya. Sabi ko, hindi ba gusto mo lang namang makipagbalikan kay Jiboda? Huwag ka nang magpanggap dyan. Fang Yuan, anong pinagsasasabi mo? Sigaw ni Ba Iningbing sa akin. Pareho kaming natahimik. Ipinikit ko ang bibig ko, balak kong kumalma muna bago ayusin ng maayos ang problema namin ni Ba Iningbing. Pero bigla siyang nagsalita, gusto ko ngang makipagbalikan kay Jiboda. Masaya ka na?
Mas gwapo si Jiboda kaysa sayo, mas mayaman, mas may pinag-aralan, mas mapagbigay. At siya lang ang minahal ko. Masaya ka na? Ang mga taong kilala ka lang ang nakakaalam kung saan pinakamasakit tumusok ang kutsilyo. Para akong isinalang sa parusahan. Ang mga salita ni Bainingbing ay paulit-ulit na sumusugat sa aking laman at dugo. Wala talagang kwenta ang ganito. Pagod na sa kakasigaw si Bainingbing. Malamig siyang tumingin sa akin, paos ang boses. Isang hapunan lang, nag-aaway na tayo ng ganito. Pagod na talaga ako. Maghiwalay na lang tayo. Sa huli, isinisi niya pa rin ang lahat sa hapunan na iyon. Pero hindi niya naiintindihan. Hindi ito dahil sa isang hapunan lang. Mula noon, 2 beses nang sunod-sunod na inabot sa akin ni Bainingbing ang divorce agreement. Sa tuwing iabot niya sa akin ang kasunduan, paalalahanan niya ako ng may pang-inis na tono, Fang Yuan, kasalanan mo kung bakit tayo umabot sa ganito. Hindi tayo bagay sa isa't isa. Siguro, pagkakamali talaga ito sa simula pa lang. Kung nalaman ko lang agad na isa kang taong magwawala dahil lang sa isang hapunan, hinding-hindi kita pakakasalan. Para bang ang lahat ng ugat ay nagmula sa hapunan na iyon. At ngayon, muling binanggit ni Bainingbing ang bagay na ito. Dahil lang sa isang hapunan. Nang makitang hindi ako sumasagot, muli siyang nagtanong. Para bang kailangan niyang usisain hanggang sa pinakadulo bago siya tumigil. Pero ano naman ngayon? Kahit nasabihin ko pa ang lahat ng dahilan, hindi naman siya makikinig. Wala naman talaga ako sa puso niya. Para sa amin, kung dahil ba iyon sa hapunan o hindi, hindi na mahalaga. Siguro sa oras ng pamamaalam, kailangan talagang maghanap ng mga dahilan para maisisi sa kabilang partido ang pagkakamali. Nga, dahil lang sa isang hapunan. Sinundan ko ang gusto niya at nakangiti akong sumagot. Nakatayo lang si Bainingbing doon. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang sabihin sa akin. Alam ko lang na bahagyang bumuka ang kanyang mga labi, pero wala pa ring salitang lumalabas. Nagkatinginan kami ng matagal. Saka lang nagsalita si Bainingbing. Manatili ka na lang dito. Sa'yo naman talaga ang bahay. Nagsimula na siyang mag-impake ng mga gamit. Lilipat ako kay Boda. Bukas, pupunta na tayo sa civil registry. Nang marinig ko siyang sabihin iyon, para akong nabunutan ng tinik. Iniisip ko pa nga kung magsiselos pa rin ba ako, at masasaktan kapag muli niyang binanggit si Jiboda sa harap ko. Buti na lang wala na akong naramdaman. Sige, anong oras bukas? Tanong ko sa kanya. Biglang natigilan ang kamay ni Bainingbing na nag-aayos ng mga gamit. Natulala siya ng ilang segundo, tapos parang nagdadabog na ibinagsak ang maleta sa sahig. Tumingin siya sa akin, parang nagtatanong, parang nanunumbat. Ang kanyang mga mata ay puno ng iba't ibang emosyon, nakabalot sa manipis na yelo. Hindi ko makita ng malinaw. 8:00 ng umaga, sagot niya. Pero hindi inaalis ang tingin sa akin. 8:00. Kakabukas pa lang ng civil registry. Gaano ba siya kaatat na makipaghiwalay sa akin? Napangiti ako ng mapait. Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil hindi sulit. Hindi sulit ang mga ginawa ko noon. Hindi rin sulit ang 3 taon kong paghihirap at sakit ng puso. Sige, kita na lang tayo bukas sa civil registry. Tumango ako. May kailangan ka pa bang ayusin? Kailangan ko bang tawagan si Jiboda para sunduin ka? Fang Yuan ni. Nag-aalangang magsalita si Bainingbing. Kinagat niya ang kanyang labi. Tapos sinabi, sa totoo lang, kung bakit tayo umabot sa ganito lahat-lahat kasalanan ko. Inunahan ko siyang magtanong. Narinig niya ang sinabi ko, pero nagulat siyang umiling. Hindi, ang ibig kong sabihin, 3 taon na ang nakalipas sinabi mo na yan. Pinutol ko ang sasabihin niya. Sumagot ako, hindi ko kailanman sinagot yan. Pero malapit na tayong maghiwalay. Gusto ko pa ring ipagtanggol ang sarili ko kahit konti. Kalmado akong umiti. Para bang pinag-uusapan ko ang problema sa relasyon ng ibang tao na walang kinalaman sa akin. Para bang nagbibiro lang ako tungkol sa mga bagay na walang kwenta. Mahinahon akong nagsalita. Hindi ako ang may kasalanan. Bainingbing, ikaw ang unang bumitaw sa kamay ko. At ngayon, bibitaw na rin ako. Sana pagkatapos ng diborsyo, hindi na tayo magkita pa. Dumating si Jiboda para sunduin si Bainingbing. Ako ang nag-abiso.
Kahit si Bai Ningbing mismo, hindi niya alam. Bago umalis, 3 beses siyang nagpaalam sa akin. Fang Yuan, aalis na ako. Hindi na kita ihahatid. Sige, aalis na ako. Esad, aalis na ako. Sa 3 beses niyang pagpapaalam, medyo nainip na ako. Humarang ako sa pintuan. Umalis ka na. Malungkot siyang yumuko. Maalaga namang tinulungan siya ni Jiboda na isakay ang mga gamit sa sasakyan. Bawat hakbang niya, palingon-lingon siya. Isinara ko na lang ang pinto. Sa sandaling isinara ko ang pinto, nakita kong malungkot na tumingin si Bai Ningbing. Pero nagwalang bahala akong tumalikod at umalis. Nang gabing iyon, napakasarap ng tulog ko. Komportable ang pakiramdam ko. Para bang may mabigat na bato na matagal nang nakadagan sa akin, sa wakas ay naalis na. Nakahinga ako ng maluwag. Kinaumagahan, bihis na bihis ako. Para dumalo sa seremonyang 3 taon nang naantala. Pumasok si Bai Ningbing sa civil registry kasama si Jiboda. Samantalang ako, mag-isa lang. Pero hindi ako nalungkot. Sa halip gumaan ang pakiramdam ko. Sasalubungin ko na ang aking bagong simula. Konti lang ang nag-aasikaso sa umaga. Mabilis naming natapos ni Bai Ningbing ang proseso. Sa aming pamamaalam, magkasunod kaming lumabas ng pinto. Walang imik si Bai Ningbing. Si Jiboda naman ay nasa tabi niya, nag-aalala at nagtatanong. Pero parang wala siyang naririnig. Pupunta sana ako sa malapit na lugar para kumain. Pero may nakita akong babaeng diretso ang lakad papunta sa akin. Maganda ang kanyang tindig. Umiti siya sa akin. Biglang natigilan ang utak ko. Isang pamilyar na imahe ang lumitaw mula sa kaibuturan ng aking alaala. Lumapit siya sa akin. Tinanggal ang salamin sa mata. Pinasadahan ng tingin si Bai Ningbing na nasa likuran ko. Napatawa ng 2 beses. Tapos sinabi sa akin, hindi ako umabot sa kasal mo. Hindi ko inaasahang aabot ako sa diborsyo mo. Fang Yuan, happy divorce. Libre kita ng pagkain. Hindi ko inaasahan ang pagdating ni Shen Yuchu. Kung bibilangin ang panahon, matagal na kaming hindi nagkikita. Ang huli naming pagkikita ay noong araw ng kasal ko. Hanggang ngayon, naaalala ko pa noong bisperas ng kasal, tumawag sa akin si Wang Jing. Sabi niya, lasing na lasing si Shen Yuchu sa paborito naming hot pot restaurant. Tinanong ko siya kung bakit siya naglasing ng ganito. Napabuntong hininga si Wang Jing. Ibinigay niya ang cellphone kay Shen Yuchu. Sabi niya, hayaan daw siyang magpaliwanag sa akin. Kinuha ni Shen Yuchu ang telepono, lasing na tumawa. Fang Yuan, happy wedding. Tinanong ko siya, bakit ang dami mong nainom? Makakabangon ka pa ba bukas para maging bridesmaid? Natahimik sandali sa kabilang linya. Humikbi ng 2 beses si Shen Yuchu. Sabi niya, masaya ako dahil ikakasal ka na. Umiinom ako dahil masaya ako. Hindi ba pwedeng masaya ako? Kakaiba ang boses ni Shen Yuchu. Hindi ko alam kung may sipon ba siya, medyo barado ang boses niya. Napabuntong hininga ako. Kahit gaano ka pa kasaya, hindi ka dapat uminom ng ganito. Masama yan sa tiyan. Masaya ako kapag nakikita kitang masaya. Gusto ko pa sanang mangaral. Pero narinig ko na ang boses ni Wang Jing sa kabilang linya. Sabi niya, nakatulog na si Shen Yuchu. Sinabi niya sa aking huwag mag-alala, nakontak na raw niya ang kuya ni Shen Yuchu. Kinabukasan, parang walang nangyari si Shen Yuchu nang dumating sa kasal ko. Napakasigla niya, napakatingkad ng ngiti. Para bang ang lasing na si Shen Yuchu kagabi ay isang panaginip lang. Masiglang inasikaso ni Shen Yuchu ang mga bisitang dumalo sa kasal. Inayos niya ang lahat para sa akin. Ang buong proseso, perpekto ang pagkagawa niya. Kahit si Bai Ningbing ay hindi maiwasang mamangha. Bakit ang sipag ni Shen Yuchu? Para siyang ikakasal. Si Wang Jing na nasa tabi lang ay makahulugang umiling. Siyempre masipag yan. Pero hindi ibig sabihin na masipag ay masaya. Hindi ko naintindihan ang ibig sabihin ni Wang Jing. Tatanungin ko na sana. Pero tumakbo si Shen Yuchu para ilihis ang usapan. Minsan, kinakausap niya ako tungkol sa mga bagay-bagay sa kasal. Minsan naman, pinapakalma niya ako at sinasabing huwag kabahan. Tumingin siya sa akin.
Sa pinakasincere na tono, hinangad niya ang habang buhay kong kaligayahan. Pagkatapos ng kasal, bago ko pa mahubad ang damit pang kasal ko, nagmamadaling umalis si Shen Yuchu papuntang ibang bansa. Ayon sa paliwanag ng kuya niya, balak daw niyang mag-aral pa sa ibang bansa. Tinawagan ko si Shen Yuchu, pero hindi niya sinagot. Akala ko hindi niya nakita. Kaya nagpadala ulit ako ng mensahe. Bakit ang bilis mong umalis? Gusto pa sana nating magbonding ng maayos. Hanggang gabi, saka lang siya sumagot. Sa susunod na lang tayo magbonding kapag may pagkakataon. Lumipas ang panahon. Nanatili si Shen Yuchu sa ibang bansa, hindi na bumalik. Si Wang Jing naman, abala sa trabaho at sa pagharap sa pamilyang nangungulit na magkaroon na sila ng pangalawang anak. Ako naman, lalong hindi na kailangang sabihin. Sa ilalim ng pagkasira ng damdamin, pagod na ang katawan at isip ko. Ang dating pangako, 3 taon nang lumipas pero hindi pa rin natutupad. Sa muling pagkikita, medyo natulala ako. Ano nang nangyari? 3 taon lang tayong hindi nagkita, nakalimutan mo na ako. Itinuro ni Shen Yuchu ang dibdib ko gamit ang kanyang hintuturo. Nagkunwaring galit. Kung ganyan ka, hindi ka na mabait. Saka lang ako natauhan. Kailan ka bumalik? Bakit hindi mo ako sinabihan agad? Para nasundo ka namin ni Wang Jing sa airport. Mukhang nasiyahan si Shen Yuchu sa sagot ko. Nagbiro pa nga. Kung hindi ka natatakot sa abala, tatawag ako ngayon ng taxi papuntang airport. Sunduin mo ulit ako. Napatawa niya ako. Teka, bakit ka nandito? Tanong ko. Ang tungkol sa diborsyo, dapat kay Wang Jing ko lang nasabi. Hindi ba sabi ko nagkataon lang? Walang pakialam na hinawi ni Shen Yuchu ang kanyang buhok. May connection tayo, di ba? Maingat na tumingin si Bai Ningbing kay Shen Yuchu. Kahit hindi nagsasalita, kitang-kita ko ang pagkaayaw sa kanyang mga mata. Tumunog ang cellphone ni Jiboda. Tumakbo siya sa di kalayuan para sagutin ang tawag. Si Bai Ningbing naman ay diretso ang tingin sa amin. Gaano ka katagal mananatili dito sa bansa sa pagbabalik mo? Tanong ko kay Shen Yuchu. Tawagin mo si Wang Jing. Magbonding tayo ng maayos. Hindi mo na kailangang sabihin, inayos ko na lahat. Hinila ako ni Shen Yuchu palayo kay Bai Ningbing. Sinabi ko kay Wang Jing na sa bahay niya tayo kakain ng hot pot ngayong gabi. Pinadagdagan ko pa nga siya ng sabaw na clear soup. Pero ngayon, kailangan mo muna akong samahan mag-almusal. Paano kakainin ang clear soup? Hindi naman gusto ni Fang Yuan yan. Bakit mo pa siya pinipilit pumunta doon? Biglang sumabat si Bai Ningbing. Natahimik ang paligid. Sabay kaming napatingin ni Shen Yuchu kay Bai Ningbing. Kahit si Jiboda na may kausap sa telepono ay narinig ang ingay at napatingin din sa direksyon namin. Medyo nailang si Bai Ningbing. Tumalikod siya at pilit na iniiwasan ang tingin ko. Lumapit si Shen Yuchu para harapin siya. Ang dami mo namang pakialam. Hiwalay na kayo, nakikialam ka pa rin sa iba? Anong karapatan mo, Miss Bai? Ang mapanuksong tawa ni Shen Yuchu ay labis na ikinainsulto ni Bai Ningbing. Pagkatapos ng 30 araw pa makukuha ang divorce certificate. Hindi pa kami opisyal na hiwalay ngayon. Nagalit ang kanyang mga ngipin. May punto si Bai Ningbing. Pero may pagkakaiba ba ang 30 araw bago at 30 araw pagkatapos? Noong nag-aaway kami dati, siya mismo ang nagsabi, akala mo ba ang galing-galing mo? Kung hindi lang madaming papeles ang diborsyo, matagal na akong sumama kay Jiboda. Kung tutuusin, dapat mas atat pa siya sa akin na makuha ang divorce certificate. Ibig sabihin, ayaw mo nang makipaghiwalay? Di tanungin mo yang may kausap sa telepono kung payag siya, muling tanong ni Shen Yuchu. Humarang siya sa harap ko at nagpatuloy, nakakatawa. Hindi ka makikipaghiwalay para makakain ka at makakuha ng kung ano-ano, di ba? Pareho tayong babae, huwag ka nang magpanggap na loyal sa harap ko. Kahit aso, iiling sayo. Ang bibig ni Shen Yuchu ay laging mailason. Dati, lagi ko siyang pinapaalalahanan na mag-ingat sa pananalita. Hindi lahat ng tao ay ituturing kang parang prinsesa. Baka mapahamak ka pa sa iba. Pero walang pakialam na tinapik ni Shen Yuchu ang kanyang dibdib. Kung hindi ako ginagalaw, hindi ako gagalaw. Pero kung aapakan na ako sa ulo, kailangan kong murahin ng todo. Si Wang Jing naman ay nakangiting nakapikit. Masarap pa rin maging babae.
Kaming mga lalaki hindi pwedeng ganito kadirekta. Madami kaming kailangang isaalang-alang. 3 taon na, hindi pa rin nagbabago ang ugali niyang ito. Pagkatapos magmura ni Shen Yuchu, hindi niya nakalimutang sulyapan ako ng palihim. Alam niyang hindi ko gusto ang ganito. Pero ngayon, sa di malamang dahilan, medyo nag-enjoy ako. Para bang pagkapanganak pa lang ng tao, mayroon na agad iba't ibang definisyon. Kailangang magparaya ang lalaki sa babae. Kailangang maging mapagbigay ang lalaki. Sinikap ko ring manatiling rational sa kabila ng bigong pagsasamang ito. Pero sobrang nakakapagod. Iba't ibang kadena ang gumagapos sa akin. Nakakulong ako sa hawla, lumulubog sa ilalim ng dagat, hindi makapagsalita. Ngayon, may isang taong lumabas para ipagtanggol ako, para ipaglaban ang katwiran ko. Maganda ito. Tinapos ni Jiboda ang tawag. Lumapit siya kay Bainingbing. Halatang narinig niya ang pagtatalo ni na Bainingbing at Shen Yuchu kanina. Pero pinili niyang magbingi-bingihan. Sinabi niya kay Bainingbing, "Ningbing, may kailangan pa akong asikasuhin sa kumpanya, kailangan ko nang umalis. Hindi na kita maihahatid." "Anong sabi mo?" Hindi makapaniwalang tumingin si Bainingbing kay Jiboda. Pero hindi binigyan ni Jiboda ng oras si Bainingbing para mag-react. Mabilis siyang tumakbo paalis. "Oh, ayan. Iniwan ka na ng asawa mo, pati kabit mo tumakbo na rin." Nagkunwaring nagulat si Shen Yuchu, tinakpan ang bibig. "Kawawa ka naman." Namula sa galit ang mukha ni Bainingbing. Hindi ko pa siya nakitang ganito kapahiya. Dati, lagi niya akong pinapahiya. Walang pakundangan kung magalit kahit saan. Sa mga family gathering, minamaliit ang mga kamag-anak ko. Sa harap ng mga kaibigan ko, sinisiraan ako. Wala akong sinabing kahit isang reklamo. Pero ngayon, hindi ko na kailangan iyon. Shen Yuchu, wag mong isiping hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Naningkit ang mga mata ni Bainingbing, matigas ang boses. "Wow, marunong ka palang magbasa ng isip. Kitang-kita mong defensive ako sa'yo. Sige nga, basahin mo kung ano ang iniisip ko ngayon. Sasampalin ba kita para makaganti, o sasamantalahin ko ang kahinaan mo para makuha ka?" Sabi ni Shen Yuchu, tapos lumapit pa sa akin ng may pang-aasar. "Ano? May karapatan ka bang mag-away dito porket nangaliwa ka? Ang kapal din naman ng mukha mo. Akala mo kung sino ka na. Ang payo ko sa'yo, umuwi ka, magbuhos ka ng isang balding mantika sa kawali, tingnan mo kung usok ba iyon o ikaw ang usok." Translation note: the original D is ipon that doesn't translate directly. Eugene, male oil spill, sounds like Eugene, oil splatter. Jin, you are cheap despicable. I tried to capture the insulting nature with different image. Galit na galit si Bainingbing. "Baliw," sigaw ni Bainingbing. "Magsalita ka ng maayos, huwag kang magmumura," paalala ko. Gulat na napatingin sa akin si Bainingbing. Minura niya rin ako kanina. Hindi ko narinig kanina. Ngayon, narinig ko. Natigilan si Bainingbing. Masayang napangiti si Shen Yuchu. Sumandal siya sa balikat ko at inirapan si Bainingbing. "Ang galing mong magmura, no? Buti nga sa'yo. Pagod na rin sa kakasigawan." Sabi ko, ililibre ko si Shen Yuchu ng pagkain, kaya isinama ko na siya. Bago umalis, muling nagbabala si Shen Yuchu, si Fang Yuan, mabait yan, iniisip niya na tiisin na lang. Pero iba ako. "Bainingbing, wag mo na siyang guguluhin pa, kung hindi, lagot ka sa akin." Galit na tumingin sa akin si Bainingbing, para bang gusto niyang tulungan ko siyang magsalita. Pero hindi ko ginawa. Nakatayo siya sa pintuan, pinapanood ang pag-alis ng sasakyan namin. Nang umalis siya, mag-isa lang din siya. Gaya noong dumating ako. Gabi, gaya ng napag-usapan, pumunta kami ni Shen Yuchu sa bahay ni Wang Jing para kumain ng hotpot. Ang asawa niya ay masiglang nag-asikaso kay Shen Yuchu, at may dala pa siyang regalo para sa bawat isa. Inilagay ni Wang Jing ang nalutong tuwalya ng baka sa mangkok ko. Nagbiro siya sa akin, "O, paborito mo to, wag mo nang sabihing inagawan kita ha." Kumindat si Shen Yuchu. Mas gusto pa rin ni Fang Yuan ang medyo plain ngayon, di ba? Parang nakarinig ng biro si Wang Jing. "Anong sabi mo, Shen Yuchu? Hindi ba't madalas tayong lumabas dati para kumain ng hotpot? Kahit karne, sa clear soup niya niluluto."
Sumasama ang tiyan niya kapag masyadong mamantika, nakalimutan mo na ba? Si Bai Ningbing pa naman, seryosong sinabi na hindi gusto ni Fang Yuan ang clear soap. Akala mo kung sino siyang nakakakilala sa kanya. Kinamot ni Shen Yuchu ang ulo. Akala ko nagbago na talaga ang panlasa ni Fang Yuan. Hindi mo alam, kaninang umaga noong nag-aaway kami ni Bai Ningbing ang kabako. Pagkasabi ni Shen Yuchu, walang sumagot. Umubo ng 2 beses si Wang Jing, sinenyasan si Shen Yuchu na tumahimik. Sinulyapan niya ako, tahimik na nagdagdag ulit ng 2 pirasong baka sa mangkok ko. Naiintindihan ko ang mabuting intensyon ni Wang Jing. Mahilig si Bai Ningbing sa maanghang, laging sinasabi na masyadong plain ang panlasa ko. Hanggang sa punto na kapag medyo matabang ang pagkain, ayaw niyang kainin, itatapon lahat. Pagkatapos naming ikasal, tinalikuran ko ang lahat ng dati kong gusto, sinamahan ko siyang kumain ng maanghang. Siguro dahil matagal na akong kumakain ito, hanggang sa nakalimutan na niya na para sa kanya kaya ako nagbago ng kinakain. Sa totoo lang, hindi ako mahilig sa maanghang. Medyo allergic pa nga ako sa sili. Pero lahat ng ito hindi niya alam. Wala siyang pakialam. Pagkatapos ng ilang tagay, lasing na si Shen Yuchu. Sinubukan naming pigilan ni Wang Jing sa pag-inom. Pero iwinawasiwas lang niya ang kamay at tumatawa. Masaya ako dahil hiwalay na kayo. Naiinis akong nagbuhos ng malamig na tubig para sa kanya. Para mawala ang tama. Dati, masaya ka noong ikinasal ako. Ngayon, bakit masaya ka rin na hiwalay na ako? Hindi na nagsalita si Shen Yuchu, tawa lang ng tawa. Siya. Dati, peke lang ang saya niya. Ngayon, totoong masaya na siya, biglang sabi ng asawa ni Wang Jing. Iniligpit niya ang mga basura sa mesa papunta sa basurahan. Mukhang tapos na kayong kumain. Gabi na rin. Fang Yuan, ihatid mo na si Shen Yuchu pauwi. Kami na ni Lao Wang ang magliligpit dito. Oh, CJ. Tumayo ako para alalayan si Shen Yuchu. Lumapit din si Wang Jing para tumulong. Pero tinapik ng asawa niya ang kamay nito. Si Shen Yuchu, may Fang Yuan na mag-aalaga. Ano pang isisingit mo dyan? Halika, tulungan mo akong maghugas ng kaldero. Kinuskos ni Wang Jing ang mga kamay. Sige, ihahatid ko na lang sila. Itinulak ulit ng asawa niya si Wang Jing papunta sa kusina. Tama na iyan. Wala ka talagang common sense. Nagkatinginan kami ni Wang Jing, parehong napangiti ng alanganin. Inihatid ako ng asawa niya hanggang sa pintuan. Tinapik ang balikat ko. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Ingat sa daan. Buti na lang, naihatid ko si Shen Yuchu sa bahay nila. Ang sumalubong sa kanya ay ang kuya niya. Nang makita si Shen Yuchu na lasing, wala man lang siyang sinabing anuman. Sa halip, kinuha niya si Shen Yuchu at tinanong ako kung gusto kong pumasok muna. Tumanggi ako. Nagkumustahan pa kami sandali bago ako umuwi. Kinabukasan ng tanghali may kumatok sa pinto. Binuksan ko ang pinto, si Bai Ningbing pala. Anong kailangan mo? Tanong ko. May naiwan akong mga gamit, babalikan ko lang. Sige lang. Tumabi ako para makadaan siya. Kakadalawang hakbang pa lang niya, bigla siyang natigilan. Lahat ba to, ayaw mo na? Nakatungo si Bai Ningbing, nanginginig ang mga daliri sa gilid niya, namumuti na sa higpit ng pagkakasara. Sinundan ko ang tingin niya. Yun ang mga basura na itinapon ko sa basurahan. Karamihan doon ay naglalaman ng mga alaala namin. Pero ngayon, hindi ko na kailangan. Ayaw ko na. Nilinis ko ang bahay kaninang umaga, mas malinis na ngayon, sabi ko. Nakatalikod sa akin si Bai Ningbing. Biglang tumigas ang kanyang mga balikat. Hindi siya kumikibo. Nakatayo lang doon nang hindi gumagalaw. Pagkaraan ng matagal na sandali, dahan-dahan siyang yumuko. Isa-isa niyang kinuha ang mga basura mula sa basurahan. Nandoon ang mga pulseras na regalo namin sa isa't isa noong nagsisimula pa lang kami. Ang mga handmade na pottery na ginawa namin noong nagde-date kami. Ang confession card na ginuhit niya para sa akin noong gabing ikinasal kami, lasing siya noon. At ang mga maliliit na palamuti na binili ayon sa gusto niya. Ang mga bagay na dati kong itinuturing na kayamanan, ngayon ay wala ng halaga. Kahit dalhin pa sa junk shop, hindi sigurado kung may kikitain pa. Nakakatawa talagang isipin.
Ibinuhos ko ang lahat ng lakas ko para mapanatili ang relasyong ito. Pero sa huli, mas matimbang pa rin ang isang sulyap nila sa muling pagkikita. Para akong sugarol na naubusan na ng puhunan. Kung ayaw mo na, akin na lang, sabi ni Ba Iningbing, lumingon sa akin, pilit na ngumiti ng alanganin. Pwede ba? Hindi talaga maganda tingnan si Ba Iningbing ng ganoon. Maaaring sabihing medyo kaawa-awa. Siguro dahil naisip din niyang kakaiba ang ngiti niya. Kaya tinamad na rin siyang piliting ngumiti. Sa halip, nagpatuloy na lang siya sa paghahalungkat sa mga basura na kalalabas lang sa basurahan. Kung gusto mo, kunin mo na. Para hindi ko na kailangang itapon, walang emosyon kong sabi. Tumingala si Ba Iningbing, parang mailuha sa kanyang mga mata. Talaga bang ayaw mo na? Muli niya akong tinanong. Bakit? Nagbago na rin ba ang isip mo, ayaw mo na rin? Sige, iwan mo na lang dyan. Mamaya, kapag nagtapon ako ng basura, isasama ko na yan. Hindi, gusto ko. Lahat yan, gusto ko. Tulungan mo akong maghanap ng supot. Ilalagay ko para madala ko pa uwi. May supot ng basura sa ilalim ng mesa, ikaw na ang maghanap. Itinuro ko lang tapos pumunta na ako sa kusina para magluto. Hindi nagtagal, paglingon ko habang nagdadala ng pagkain, nakita ko si Ba Iningbing na nakaupo sa silya. Diretso siyang nakatingin sa akin. Para siyang nawalan ng kaluluwa, kakaiba. Tinawag ko siya ng 2 beses. Natauhan siya at mumiti sa akin ng may pagpapakumbaba. Naaalala ko dati, madalas kang abala sa kusina, nag-iisip ng paraan para mapasaya ako. Kanina, habang tinitingnan kitang nagluluto sa kusina, para tayong bumalik sa dati. Ang saya talaga noon. Ba Iningbing, pinutol ko ang sinasabi niya. Sabi mo kukunin mo ang mga naiwan mong gamit, nakuha mo na ba? Natigilan sandali si Ba Iningbing bago sumagot. Nakuha ko na. Wala na bang ibang naiwan? Wala na yata. Naghugas ako ng mga pinggan, nagsandok ng kanin at umupo. May kailangan ka pa ba? Natigilan si Ba Iningbing tapos biglang nagtanong, okay lang ba kung dito ako kakain? Tiningnan ko ang oyster sauce na gulay at steamed fish sa mesa, hindi ko maintindihan. Hindi naman bagay sa panlasa niya ang mga pagkaing ito. Bakit pa niya kailangang manatili? Para kumain ng hindi niya gustong pagkain kasama ang taong hindi niya gusto. Pasensya na, pang isang tao lang ang sinaing ko, walang paligoy kong sabi. Narinig ni Ba Iningbing ang ibig kong sabihin. Pasensya na, nakaabala ba ako sayo? Natahimik siya. Pwede ka nang umalis, paalala ko. Napangiti ng mapait si Ba Iningbing. Ang bilis mo naman akong paalisin. Nag-isip ako sandali at sumagot. Ang tipid mo talagang magsalita sa akin. Nakakapagtaka. Na maririnig ko ang ganitong salita mula sa kanya. Dati, ako ang laging nagrereklamo tungkol sa kanya. Naiinis na tumingin sa akin si Ba Iningbing. Tinitigan niya ako ng 2 segundo, tapos malungkot na dinala ang kanyang supot ng basura at tumalikod para umalis. Pagdating sa pintuan, bigla siyang lumingon. Para siyang nakapagdesisyon na. Sa totoo lang, noong araw na ibinigay ko sa iyo ang divorce agreement, hindi niya natuloy ang sasabihin. Dumating si Shen Yuchu. Hindi ano. Lumapit si Shen Yuchu sa akin, interesado ang tanong. Nainis na kumunot ang noo ni Ba Iningbing. Anong ginagawa mo dito? Hoy, nakakatawa ka, inirapan ni Shen Yuchu si Ba Iningbing. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Talagang nagkasalubong pa ang mga magkakaaway. Nagpalitan sila ng salita, walang gustong magpatalo. Matagal silang nagkagirian. Unang sumuko si Ba Iningbing. Nagpaalam sa akin tapos umalis na. Bakit ang aga mong kumain? Umupo si Shen Yuchu sa silya. Sabi pa naman ng kuya ko, yayain ka raw niyang kumain sa bahay namin. Napangiti ako. Lagyan kita ng kanin? Sige ba? Nakangiting nakatingin sa akin si Shen Yuchu, nakapatong ang baba sa mga kamay. Ang tagal ko nang hindi natitikman ang luto mo. Nagdagdag ako ng isang mangkok na kanin at ibinigay kay Shen Yuchu. Masarap na kumain si Shen Yuchu. Ang sarap mong magluto. Kung sino man ang makakasama mo sa hinaharap, siguradong masasarapan siya sa pagkain. Sabi niya habang sumusubo ng kanin. Hindi maramot sa papuri si Shen Yuchu.
Dati, kapag nadadapa ako, ganito rin siya nagbibigay ng emotional support. Paulit-ulit niyang binabanggit ang mga magagandang katangian ko. Sinasabi niyang huwag akong panghinaan ng loob. Napaka-komportable kapag kasama siya. Sa hinaharap, hindi natin alam. Pero ngayon, ikaw ang maswerteng makakatikim, nakangiti kong biro sa kanya. Naging hugis buwan ang mga mata ni Shen Yuchu. Gusto ko rin sanang laging makatikim. Ganito na lang, pakasalan mo na lang ako. Inilagay ni Shen Yuchu ang dalawang kamay sa mukha at tumingala sa akin. Tutal, maghahanap ka rin naman ng iba para pakasalan ulit. Ako naman, pinipilit na ng pamilya kong mag-asawa. Magpares na lang tayo. Para araw-araw na akong makakatikim ng masarap. Ang tono niya ay maihalong biro. Walang pinagkaiba sa karaniwan niyang pagsasalita. Pero nang magkatinginan kami, napansin kong nagniningas ang kanyang mga mata. Hindi mukhang nagbibiro. Natigilan ako sandali. Unang umiwas ng tingin si Shen Yuchu. Bigla siyang tumawa ng malakas. Pero parang nahihirapan siyang tumawa. Nagbibiro lang ako. Natakot ba kita? Kapag nagsisinungaling si Shen Yuchu, hindi niya namamalayang kinakagat niya ang kanyang labi. Hindi siya maluloko ng mga maliliit na kilos na ito. Kahit napilit siyang tumatawa para magtago. Pero malinaw na sa akin ang lahat. Bakit hindi ka nagsasalita? Natakot talaga kita? Nag-aalalang tumingin sa akin si Shen Yuchu. Pasensya na. Gusto ko lang sanang magbiro, pero sumobra yata ako. Huwag kang magagalit sa akin. Kahit na hindi tayo magkatuluyan, magkaibigan pa rin naman tayo, di ba? Alam na alam ko. Kapag nagpaparaya ka para sa isang tao, napakasama sa pakiramdam. Patuloy na tumatawa si Shen Yuchu. Pero kitang-kita ko ang bahagyang pamumula ng gilid ng kanyang mga mata. Shen Yuchu, huwag ka nang magsalita. Gusto kong hawakan ang ulo niya para pagaanin ang loob niya. Pero natigilan ang kamay ko sa ere nang mapagtanto kong medyo hindi tama. Kaya ibinaba ko ulit. Pag-usapan na lang natin ang mga taon mo sa ibang bansa. Pag-usapan natin ang mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Tinitigan ako ni Shen Yuchu ng matagal bago tumango. CJ. Matagal kaming nag-usap. Mula sa pagsikat ng araw sa silangan hanggang sa paglubog nito sa kanluran. Mula sa sunflower hanggang sa mga bituin. Masigla, hindi napapagod. Pagkatapos kong ihatid si Shen Yuchu, umupo ako sa sofa. Naalala ko ulit ang sinabi niya sa akin habang kumakain kami. Pero hindi ko siya masagot. Hindi ko alam kung anong klaseng pagkatao pa ang dapat kong ipakita para makasama siya. Napakabuting babae ni Shen Yuchu. Pero hindi ko rin kayang katatapos lang ng isang relasyon ay agad na namang papasok sa panibago. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Sa mga sumunod na araw, hindi ko alam kung si Shen Yuchu ba ay hindi rin alam kung paano haharapin ang kakaibang relasyon namin. Hindi na niya binanggit ang nangyari noong araw na iyon. Ako naman ay nakipagtulungan din sa kanya. Para kaming hindi na pag-usapan ang paksang iyon. Sa likod ng manipis na papel na iyon, nagkakaunawaan kami na magpatuloy bilang magkaibigan. Hanggang sa ika-30 araw. Pumunta kami ni Bainingbing sa Civil Registry para kunin ang divorce certificate. Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Bago kami pumasok sa pinto, tinanong ako ni Bainingbing. Puno ng pag-asa siyang tumingin sa akin. Fang Yuan, sabihin mo lang di. Bainingbing. Pinigilan ko siya. Hindi ko na siya pinatapos. Agahan na nating kunin ang certificate. Mamaya, kakain ako kasama sina Wang Jing at Shen Yuchu. Sabi ko, si Shen Yuchu na naman? Naging emosyonal si Bainingbing. Tumango ako. Bakit, may problema? Kumunot ng husto ang noo ni Bainingbing. Nagdidiborsyo ka para kay Shen Yuchu. Napangiti ako. Nakalimutan mo na ba? Ikaw ang unang nag-alok ng diborsyo. Nagkamali lang ako noon. Pagkakamali. Sa relasyon, masasabi bang pagkakamali? Pero sa ngayon, ayoko munang palalimin ang usaping ito. May intensyon man o wala sa 3 beses na pag-aalok ng diborsyo, laging dahil kay Jiboda. Napagod na ako, nagsawa na. Pumayag sa diborsyo. Nagkasundo ang dalawang panig. Wala namang problema doon. Umabot na tayo sa puntong ito.
Ano pa ang silbi ng maraming salita? Tinapik ko ang likod ni Bainingbing. Minadali ko siya, pumasok ka na. Nagmamadali ako. Fang Yuan, bakit kailangan nating umabot sa ganito? Anong ibig mong sabihin? Kukunin na lang natin ang certificate. Sasabihin mo ba sa akin ngayon na may natitira ka pang pagtingin sa akin? Nang aasar ako. Natigilan sandali si Bainingbing. Sa huli, yumuko siya. Mahinang bumulong, may natitira pa akong pagtingin sa'yo. Paano naman mangyayari yon? Kilalang kilala ko ang ugali ni Bainingbing. Hindi siya kailanman yuyuko para aminin ang pagkakamali. Gaya ngayon. Pero mabuti na rin. Para hindi na ako magsayang pa ng laway. Sige, tara na, sabi ko. Hindi nagtagal, nakuha na namin ang divorce certificate. Mula noon, wala na kaming kinalaman ni Bainingbing sa isa't isa. Bago umalis, hindi niya napigilang tawagin ako. Kung hindi ko ibinigay sa'yo ang divorce agreement na iyon, mag-aalok ka pa rin ba ng diborsyo? Walang pag-aalinlangan kong sagot. Natigilan sandali si Bainingbing. Tapos nagtanong ulit, paano kung hindi kami nagkita ulit ni Boda? Sa totoo lang, alam nating lahat. Ang direktang dahilan ng aming diborsyo ay ang paglitaw ni G. Boda. Pero mas naiintindihan din natin. Kahit walang G. Boda, mayroong G. Bochang. Note, this name change from Boda to Bochang is in the original text, implying another Jaibo something. Sa madaling salita, kapag nagkaroon na ng lamat ang isang relasyon, hindi na ito mabubuo pa. Hindi ko sinagot ang tanong ni Bainingbing. Hindi dahil umiiwas ako. Kundi dahil parang wala ng saysay. Kahit anong sabihin pa, walang mangyayari. Pagkatapos naming maghiwalay ni Bainingbing, pumunta ako sa dati naming tagpuan para makipagkita kina Wang Jing at Shen Yuchu. Hindi ko inaasahan, biglang tinawag si Wang Jing sa kumpanya para sa isang importanteng gawain. Naiwan lang si Shen Yuchu. Nang makita niya akong paparating, alanganin siyang umiti. Wala si Wang Jing. Kung okay lang sa'yo, pwede tayong mag-set ng ibang araw. Naging maingat si Shen Yuchu. Parang nahihiya, hindi na tulad ng dati na ka-refree. Saka ko lang napagtanto. Hindi talaga namin kayang baliwalain ang nangyari dati. Napilitan akong harapin ang problemang ito. Hindi, umupo ka. Okay lang naman kahit tayong dalawa lang ang kumain. Umupo ako sa tapat niya at pinunasan ang mga kubyertos niya. Medyo hindi natural ang ekspresyon ni Shen Yuchu. Shen Yuchu, tawag ko sa kanya. Aisan, may gusto akong pag-usapan sa'yo. Sabihin mo. Nag-alinlangan ako sandali. Iniisip ko kung paano ko sasabihin ng maayos. Nag-isip ako sandali, tapos sinabi ko, ako ba ang tipo mong lalaki? Napabuga ng tubig si Shen Yuchu. Lahat ng tao ay napatingin. Namumula ang mukha niyang pinupunasan ang nabasang damit at mesa. Hindi ka ba nakatulog? Bakit ganyan ka magtanong, wala sa lugar? Kinamot ko ang ulo. Pasensya na, baka mali ang pagkakasabi ko. Nagdududang tumingin sa akin si Shen Yuchu. Lumapit siya at nagtanong, ano ba talaga ang gusto mong itanong? Mahal mo ako, di ba? Tik-tak, tik-tak. Tahimik na umikot ang segundo ng orasan. Kinuha ni Shen Yuchu ang cellphone niya at tinawagan si Wang Jing. Naku, masama na to. Parang nasira na ang utak ni Fang Yuan. Ano? Nalilito si Wang Jing sa kabilang linya. Kalmado kong kinuha ang cellphone ni Shen Yuchu. Walang problema, asikasuhin mo na lang iyang ginagawa mo. Tapos pinatay ko ang tawag. Napilitang makipagtinginan sa akin si Shen Yuchu. Kailan mo nalaman, tanong niya. Noong nakaraang araw, noong nagbiro kang papakasalan mo ako. Pero noong oras na yon, hindi ba sinabi kong nagbibiro lang ako? Kapag nagsisinungaling ka, kinakagat mo ang labi mo. Natahimik si Shen Yuchu ng 2 segundo. Kaya ngayon, nakikipag-usap ka sa akin ng harapan, ibig sabihin ba nito, hindi na tayo pwedeng maging magkaibigan? Yumuko siya. Tapos, mapait siyang umiti. Sana hindi na lang ako nagbiro sa'yo. Kahit papaano, pwede pa tayong maging magkaibigan. Ngayon, ayan na. Kahit magkaibigan, hindi na pwede. Ganyan siya, parang nagbibiro, sinabi ang nasa puso niya. Hindi ko alam kung bakit. Nang makita ko siyang ganyan, biglang kumirot ang puso ko.
Napabuntong hininga ako. Ano ba yang iniisip mo? Natigilan si Shen Yuchu. Tumingala siya sa akin. Gusto ko talagang makipag-usap sa iyo ng harapan. Pero hindi ko kailanman naisip na putulin ang ugnayan natin. Pagkatapos na nangyari dati, parang lagi mo akong iniiwasan. Hindi na rin tulad ng dati ang relasyon natin. Medyo Huminto ako sandali. Naghahanap ng pinakaangkop na salita para ilarawan. Medyo nalulungkot ako. Hindi ka na tulad ng dati na daldal ng daldal. Ako naman ang naging hindi sanay. Shen Yuchu, napakabuti mong babae. Pero kagagaling ko lang sa isang bigong relasyon. Walang problema. Naging excited si Shen Yuchu. Handa akong maghintay. Para bang may mga bituin sa kanyang mga mata. Bigla kong naisip. Si Shen Yuchu, kailan kaya siya nagsimulang magustuhan ako? Sana bago ko pa nakilala si Bai Ningbing. Pero iniisip ko, kahit magsimula pa ngayon, naniniwala akong hindi pa huli. Nang masira na ang manipis na harang na iyon, bumalik na sa dati ang relasyon namin, naging natural na ulit. Pagkalipas ng ilang araw, biglang tumawag sa akin si Bai Ningbing. Sabi niya, lilipad na sila ni Jiboda papuntang ibang bansa. Tinanong niya kung pwede kaming magkita. Tumanggi ako. Magkita na tayo, huling beses na lang. Hindi na kailangan. Buksan mo na lang ang pinto, nasa labas ako. Walang tigil sa pagkatok si Bai Ningbing. Naiinis na ako, kaya binuksan ko na lang ang pinto. Sa wakas, pumayag ka nang makita ako, sabi niya. Nakita mo na ako, umalis ka na. Tatalikod na sana ako para isara ang pinto. Pero humarang siya sa pintuan. Sandali. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Inis kong tanong sa kanya. Natigilan sandali si Bai Ningbing. Inabot niya sa kamay ko ang isang cufflink. Panatilihin mo to bilang alaala. Dati, mahilig akong mangolekta ng cufflinks. Pero ayaw ni Bai Ningbing. Sa tingin niya, sayang lang ito sa pera. Minsan, may kaibigan akong nag-uwi ng isang napaka-espesyal na cufflink mula sa ibang lugar at ibinigay sa akin. Maingat ko itong itinago sa kahon. Pero noong araw na iyon, malas. Magkasamang lumabas sina Bai Ningbing at Jiboda. Sabi niya, may importanteng business na pag-usapan. Pero biglang nagbago ang panahon. Naging basang sisiw siya sa ulan. Pagod siyang umuwi, nakita ang cufflink sa mesa ko, lalong nagalit. Sinisi niya ako na mas inaatupag ko pa ang cufflink kaysa sa pag-aalala sa kanya noong umuulan ng malakas at hindi ko siya nasundo agad. Kung ganyan ka ka-concern sa cufflink, di sana cufflink na lang ang pinakasalan mo. Bakit mo pa ako pinakasalan? Sa sobrang galit, kinuha niya ang kahon. Sinadya niyang bumaba para itapon ito. Ngayon, kapag naaalala ko, nakakatawa rin. Nakatingin sa cufflink na ito na kaparehong-kapareho ng dati, napatawa ako. Saan mo to nakuha? Nagpabili ako sa kaibigan. Ibinalik ko ang cufflink kay Bai Ningbing. Pasensya na, hindi ko na gusto ang cufflinks ngayon. Itago mo na lang yan. Puno ng pag-asa ang mukha ni Bai Ningbing. Hanggang sa sumagot ako. Kitang-kita ang pagkalungkot niya. Ayaw mo ba? Pwede kitang ibili ulit ng iba. Pumili ka lang. Mukha siyang medyo nag-aalala. Iwinasiwas ko ang kamay ko. Hindi mo kailangang gawin yan. Hindi ko kailangan ng souvenir. Natigilan si Bai Ningbing. Hindi niya maintindihan, nakatingin sa akin. Bumulong sa sarili, bakit? Dati naman gusto mo. Sinabi mo na yan dati. Ngayon, ayoko na. Mahigpit niyang kinuyom ang mga kamay, pinipigilan ang emosyon sa dibdib. Mapait siyang umiti. Ayaw mo ba ng cufflinks o ayaw mo sa akin? Tinitigan ako ni Bai Ningbing sa mata. Bahagyang namumula ang gilid ng kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng hindi pagsang-ayon, parang wala nang magawa. Kahit ang dati niyang malamig at mayabang na boses, ngayon ay naging paos na. Pareho, sagot ko sa kanya. Hindi siya sumusuko. Muli niya akong tinanong, pupunta na kami ni Jiboda sa ibang bansa, hindi mo ba ako pipigilan? Sabihin mo lang sa aking huwag umalis, mananatili ako. Bai Ningbing, 3 taon tayong nagsama. Dapat alam mo na ang ugali ko. Tuluyan na siyang nasira. Nakapaling ang ulo, hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Paos niyang sinabi. Napahawak si Bai Ningbing sa dibdib.
Ang mga salitang nasa dulo na ng dila niya ay hindi niya masabi. Narinig ko na kapag sobrang sakit ang nararamdaman ng isang tao, nawawalan siya ng boses. Pero hindi ko talaga maiugnay ang salitang sakit kay Ba Iningbing. Nakahawak siya sa hamba ng pinto, tawa ng tawa. Habang tumatawa, umiiyak na pala. Matagal bago nakabawi si Ba Iningbing. Napapailing pa siyang nakahawak sa dibdib at sinabi, noon pa man, akala ko si Jiboda ang mahal ko. Sa'yo, masasabi kong dependency lang. Kahit noong nagsama tayo, dahil lang iyon sa may pagkakahawig ka kay Jiboda ng 3 bahagi. Pero pagkatapos ng diborsyo, saka ko lang nalaman na hindi pala si Jiboda ang mahal ko, kundi ikaw. Alam kong napakawalang hiya ko. Wala akong magawa. Ba Iningbing, hindi ka rational ngayon. Mas mabuting huwag na nating pag-usapan pa ito. Tatawagan ko si Jiboda para sunduin ka. Sumama ka na sa kanya pauwi, sabi ko. Hindi ko talaga kayan harapin ang iyak ng babae. Para sa akin, isa itong uri ng pagpapahirap. Huwag. Iwinaksi ni Ba Iningbing ang kamay ko. Inagaw niya ang cellphone ko. Fang Yuan, kung mas maaga akong umamin sa'yo, kung mas maaga akong yumuko at humingi ng tawad, mag-iba kaya ang resulta. Hindi. Matagal ko nang sinagot yan sa'yo. Hindi ko kayang sabihin ang sagot na labag sa kalooban ko. Sinabi ko sa kanya, Ba Iningbing, siguro dahil hindi ko pa direktang sinasagot ang tungkol sa relasyon natin, kaya hanggang ngayon ay mayroon ka pang hindi pagkakaunawaan. Ngayon, sasabihin ko sa'yo, wala na tayong pag-asa. Hindi na kita mahal. Ang pinakamagandang mangyayari sa atin ay kalimutan ang isa't isa. Pumunta ka na ni Jiboda sa ibang bansa at ako naman magsisimula na ng bagong buhay. Akala mo ba hindi ko sinubukang kalimutan ka? Biglang sumigaw si Ba Iningbing. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ibinuka niya ang mga kamay at umiling. Hindi ko kaya. Gusto ko rin namang magbigayan tayo. Ayoko ring araw-gabi kang iniisip tapos ngayon parang isang baliw na pupunta dito para hanapin ka. Pero hindi ko talaga kaya. Pumunta ako dito para linawin ang lahat. Iniisip ko, baka sakaling may natitira ka pang pagtingin sa akin. Baka sakaling mahal mo pa ako. Fang Yuan, minsan na akong nagkamali. Ayoko nang magkamali ulit. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ko. Tiningnan ni Ba Iningbing ang pangalan tapos agad na pinatay ang tawag. Pero hindi pa lumilipas ang ilang segundo, dumating na si Shen Yuchu gamit ang elevator papunta sa bahay ko. Halatang natigilan siya nang makita si Ba Iningbing. Pagkatapos, lumapit siya. Natural na kumapit sa braso ko. Ano na namang ginagawa mo dito kay Fang Yuan? Nang makita ni Ba Iningbing ang malapit na relasyon namin ni Shen Yuchu, napangiti siya. Kayo na ba? Anong pakialam mo, sabi ni Shen Yuchu. Desperadong tumingin sa akin si Ba Iningbing. Kahapon, gusto akong dalhin ni Jiboda sa ibang bansa. Tumanggi ako. Hinanap kita. Gusto kitang makita. Ngayon, nandito na ako. Pero mas mabuti pa sanang hindi na lang tayo nagkita. Ang tono niya ay kakaibang kalmado. Para bang nagkukwento lang siya ng isang maliit na bagay na walang kinalaman sa kanya. Pero hindi siya maloloko ng kanyang mga mata. Pabagsak na tumalikod si Ba Iningbing. Pinindot ang pinto ng elevator. Ako ang may gawa ng lahat ng ito. Kasalanan ko. Nararapat lang sa akin. Umakyat ang elevator at huminto sa palapag. Pumasok si Ba Iningbing sa elevator. Matigas na pinunasan ang mga luha. Kumaway sa akin. Pilit nang umiti. Fang Yuan, aalis na ako. Noong araw na sinundo siya ni Jiboda para lumipat ng tirahan, ganito rin siya nagpaalam sa akin. Pero iba ngayon. Narinig ko talagang aalis na siya. Sa wakas, gumaan na ang loob ko. Mahigpit kong niyakap si Shen Yuchu. Hindi niya naintindihan. Tinapik ang likod ko. Anong nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Umiling ako. Nakangiting sinabi, Shen Yuchu, salamat. Maaliwalas ang panahon, maaraw. Ang sikat ng araw ay tumatago sa salamin, pinapahaba ang aming mga anino. Sa mga susunod na araw, sana ay laging ganito. Payapa at tahimik na magpapatuloy.